May 73 anyos na lalaki sa Pangasinan na ibinabahay daw di umano ang dalawang babae sa iisang bubong. Pinagpiestahan ng mga Marites ang vlog na ito. Ang mga revelasyon kasi ng matandang babae na in-interview, pasabog. Sino po sila? Hindi, yung pangalawang asawa yung asawa. Ano po? Pangalawang asawa. Tapos nandyan sa loob ka mo. Asaan si tatay? Nandyan. Nandyan din. Kasama niya yung pangalawang asawa. Kasama niya raw kasing nakatira sa iisang compound ang kanyang mister at ang isa pa nitong kinakasama. Tapos yung original na asawa nasa labas. Okay lang po yun, Nay? Payag na po ako. Payag kayo. Tay, matanong ko lang kung di sana mamasamay, totoo ba yung sinabi ni nanay na dalawa asawa mo? Oo, sir. First time kong maka-encounter ng ganoong kwento. Hindi ko alam kung sasabihin kong maging proud ako, pero hindi dapat pamarisan. Ikaw, papayag ka bang may kahati sa puso ng iyong minamahal? Sa bayan ng Mga Tarem sa Pangasinan, nakatira ang tatlo. Ang 73 anyos na ngayong si Tatay Manuel at ang pangalawa niyang asawa, ang 63 namang itago natin sa pangalang Rose. Dito kami natutulog ni Tatay Manuel, saka ako. Tapos dito naman sa kabilang kwarto, yung tatlong binata, dalawang anak ko at saka isang apo ko. 17 katao dito eh. Sa kubo namang ito na nasa tabi lang mismo ng kanilang bahay, nakatira ang unang misis ni Tatay Manuel, ang 75 anyos na ngayong si Nanay Baby. Ang dami-dami nila. Ayaw ko mikisiksi. Malamang dahil sa napakasalimuot nilang sitwasyon, iniisip ng iba na ang kanilang relasyon tensyonado. Pero paglilinaw nila sa maniwala man kayo o hindi, sila raw ay magkakasundo. Basta nagsasama kami na maganda, walang nagagalit sa amin tatlo. Dahil hindi na raw nakakapagtrabaho sina Tatay Manuel at Nanay Baby, dala ng katandaan, si Nanay Rose na ang nagbabanat ng buto pang sustento sa 15 nilang mga anak. Po lahat ng umaako ng responsibilidad ngayon. Kung maganda-ganda, tumutubo ako ng 2.5, nagkakasya na lang. Wala man silang masamang tinapay ngayon sa isa't isa. Malayo raw ito nung nagsisimula pa lang silang magsama sa iisang bubong. Sa Maynila, unang nag-cruise ang landas ni Nanay Baby at Tatay Manuel noong dekada 70. Mabait siyang kausapin, hindi suplada. Mapagmahal. Mabait siya. Hindi nagagalit. Nagkamabutihan sila. Pero nung mga panahong yon, si Nanay Baby may sabit. So, hindi ako nagsisinungaling. May asawa ko una. Meron na rin siyang 3 mga anak. Pero sa kabila nito, si Tatay Manuel, pursigido raw na mapaibig si Nanay Baby. Nung nililigawan ko siya, sinabi ko na tayo na lang dalawa magsama. Naghiwalay kami yung asawa ko. Ang unang mister ni Nanay Baby, umuwi raw sa probinsya nito sa Visayas kasama ang 3 nilang mga anak, habang sina Tatay Manuel at Nanay Baby naman bumuo ng bago nilang pamilya at nabiyayaan sila ng 112 ng mga anak. Hirap na hirap rin kami. Noon, nung hindi pa nagbubukid. Para may pantustos sa pang-araw-araw ng kanyang mag-iina, si Tatay Manuel nagtrabaho sa bukid. Kinakailangan masipag ka. Kahit anong trabaho ko, papasukin mo. Tumutulong din siya. Namamasukan ako. Bilang katulong. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos naman daw ang pagsasama ng dalawa. Pero ang lahat ng matatamis na pangako ni Tatay Manuel kay Nanay Baby nagbago nung nakilala raw niya si Nanay Rose. Parang na-inlove din na rin ako nung kita kami dalawa. May 5 akong anak sa una, tapos siya palaging tumutulong sa akin. Palaging dumidikit-dikit sa akin. Mabait siya, tapos palagi akong tinutulungan sa palengke. Hanggang doon na-develop ako. Hanggang sa inalok na raw siya ni Tatay Manuel na tumira sa iisang bubong. Pero kasama ang isa pa nitong misis na si Nanay Baby nga. Siyempre, masakit rin ang loob ko. Mahal kita, sabi ko. Ba't mo ako ginanon? Naghanap ka pa ng iba, yun. Sabi niya, siyempre, kailangan niya raw ng mamahal ng iba. Eh, ba't yung pagmamahal mo, di ba? Ayaw na siguro, nagsawa na.
Pasensya mo na lang ako dahil nandyan na yan. Kung iwanan ko siya, di kawawa siya. Kaya napilitan kami na dito na lang kami magsama-sama na tatlo. Para kang nababawasan din ng trabaho. May naglalaba, may nagluluto. Malalim sa kultura natin kasi ang machismo. Kung dalawa ang asawa nila, noong unang panahon, talagang mas tunay na lalaki sila. Asaan si tatay? Nandyan din. Kasama niya yung pangalawang asawa. Noong una po, hindi po namin natanggap, pero yun yung kaligayahan ni tatay ko, saka pumayag naman daw si nanay. Kaysa iwanan kami. Sunod-sunuran na ako. Hindi na ako nagreklamo. Sobrang bait ko talaga. Sina Tatay Manuel at Nanay Rose nagkaroon ng 3 anak. Nakukonsensya ako kasi maasawa siya. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't ganun sunod-sunuran na lang ako. Nung una, hindi raw naging madali ang kanilang bagong setup. Nasa gitna ako, nagsisiksikan kami dyan. Talagang nagtiis kami. Minsan nagsisilos din ako noon. Nagdinidinyan na ako. Parang bulag na ako. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti naman nang natanggap ni Nanay Baby na meron siyang kahati sa pagmamahal ng kanyang mister. Tapos yung original na asawa nasa labas. Okay lang po yun, Nay? Payag na po ako. Payag kayo. Kalaunan, ang dating magkaribal na sina Nanay Baby at Nanay Rose naging sanggang dikit. Si Nanay Baby, bukod sa pag-aalaga sa mga anak niya kay Tatay Manuel, inako na rin daw ang pag-aalaga sa mga anak ni Nanay Rose. Pag dumadating ako, sinasalubong ako. Naaalis yung galit ko. Ang tawag nila sa akin, nanay. Mahal niya rin yung mga anak ko. Bago panganak, hanggang lumaki sila, siya na nag-alaga yung mga anak ko. Dalawa po yung naging nanay ko. Paras naman po silang maruga sa isa't isa sa amin pong magkakapatid. Pantay-pantay naman po yung tingin nila. Kaming mga anak, nagagaya daw sa mga father namin. Tinatawag na babae raw, gano'n. Pero hindi naman po totoo yun. Sa kabila ng hinilom na sugat ng nakaraan, paminsan-minsan, nasasaling pa rin daw ang peklat na ito sa puso ni Nanay Baby. Nagsisilos rin ako minsan kahit matanda na. Hindi mo na ako mahal. Matanda na tayo, sabi niya. Nawa ako, pero parehas naman ang pagmamahal ko sa kanila, ang dalawa. Si Nanay Rose naman, ramdam raw ang bigat ng kanyang naging responsibilidad na maghanap buhay para sa kanilang napakalaking pamilya. Ay ako lahat yung mga gastos. Dati, naawa lang ako sa sarili ko. Kasi biro nyo, 17 kataong pinapakain ko. Ang dami-dami nila. Sa ganitong setup, syempre meron rin namang negative consequences. Yung pag-share ng pagmamahal, ng apeksyon, ng resources o yaman, ng oras, dapat pantay-pantay. Dahil sa dami nila, baka hindi maibigay ni Lolo ng equal sa kanilang lahat. Sa dalawang babae, syempre hindi maiwasan na baka merong selosan o kompetisyon para makuha yung oras, pagmamahal. Siguro yung pagsasamahan nila is economic ang reason. Na yung lalaking yun lang ang pwedeng magsustento sa kanila. So kahit dalawa silang misis, titisin nila. Hindi natin ini-encourage na mangyari ito, no? Maraming tensyon din yan. Mas maganda yung, yung household family na isang tatay, isang misis, bigyan ng kapangyarihan ng mga kababaihan na tingnan kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Dapat palakasin ang loob at gumawa ng paraan para umalis kayo sa mga sitwasyon na hindi na nakakapagpaligaya sa inyo. Panahon na rin na tignan ng mga kalalakihan kung anong ikabubuti ng kanilang mga anak at kanilang mga misis. Hindi lang yung personal na interest nila. Para magabayan ang mga desisyon nila sa buhay, kinausap sila ng isang counselor. Hindi na po kayo nag-work, no? Hindi na po kayo nagtatrabaho, except si Nanay Deli Ako na lang po. Pwede din po natin kausapin yung mga anak ninyo para sa ganon, masabi rin sa kanila na kailangan nyo ng suporta. Hindi lang po kayo yung maghahanap buhay para mabuhay kayo. Huwag niyo lang akong gayahin. Basta yung nanggagaling lang sa puso ko. Yun lang yung sinusunod ko. Wala na, tapos na. Magalit pa ako, nandyan na. Siyempre, masakit rin ang loob ko. Pero nung matanda na ako, wala na. Talagang ganun ang buhay. Ayun ang kapalaran ko eh. Mahal ko siya, hindi ko talaga siya iwan dahilan sa mga anak ko. Sa mundong madalas humusga pagdating sa pag-ibig, may mga bagay talagang mahirap maintindihan. Dahil ika nga, ang puso may sariling dahilan. Gayunman,
Ang pag-ibig, meron talagang iba't ibang mukha. Depende na lang ang pagtanggap sa naghahangad nito. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.